Ang kapangyarihan ng banal na pangalan mula sa Srimad Bhagavatam 1:1:13 hanggang 14. Salin, ang mga kondisyon para sa pakikinig ng transcendental na mensahe ng ganap na katotohanan ay inilalahad dito. Ang unang kondisyon ay ang mga nakikinig ay dapat maging tapat at sabik na makinig. At ang mga tagapagsalita naman ay dapat kabilang sa hanay ng disciplic succession mula sa kinikilalang acharya. Ang transcendental na mensahe ng ganap ay hindi mauunawaan ng mga taong lubos na nakalubog sa material na gawain. Sa ilalim ng patnubay ng isang tunay na espiritual na guro, ang tao ay unti-unting lumilinis, kaya't kailangan na ang isang tao ay nakakadena ng disciplic succession at matutong makinig ng may pagpapakumbaba. Sa kaso ni Sutta Goswami at ng mga pantas sa Naimisaranya, natupad ang lahat ng mga kondisyong ito dahil si Srila Sutta Goswami ay nasa linya ni Srila Vyasadeva at ang mga pantas ng Naimisaranya ay pawang na matatapat na kaluluwa na sabik matuto ng katotohanan. Kaya't ang mga transcendental na paksa tungkol sa kahangahangang mga gawain ng Panginoong Sri Krishna, kanyang pagkakatawang tao, kapanganakan, paglitaw at paglaho, kanyang mga anyo, mga pangalan at iba pa, ay madaling maunawaan sapagkat natugunan ang lahat ng mga kinakailangan. Ang ganitong mga talakayan ay nakatutulong sa lahat ng tao sa landas ng espiritual na pagkaunawa. Salin, ang mga nilalang na nakagapo sa masalimuot na siglo ng kapanganakan at kamatayan ay maaring agad na mapalaya kahit na sa di sinasadyang pagbigkas ng banal na pangalan ni Krishna na siya mismong kinatatakutan ng personifikasyon ng takot. Si Vasudeva o ang Panginoong Krishna, ang ganap na persona ng Diyos, ang pinakamataas na tagapamahala ng lahat ng bagay. Walang nilalang sa nilikha na hindi natatakot sa puot ng makapangyarihan. Ang mga dakilang asura tulad ni Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa at iba pa, na mga napakalakas na nilalang ay pawang pinuksa ng persona ng Diyos. At ang makapangyarihang Vasudeva ay pinagkalooban ang kanyang pangalan ng kapangyarihan ng kanyang sariling pagka-Diyos. Ang lahat ng bagay ay may kaugnayan sa kanya at lahat ng bagay ay may pagkakakilanlan sa kanya. Nasasaad dito na ang pangalan ni Krishna ay kinakatakutan maging ng personifikasyon ng takot. Ito'y nagpapahiwatig na ang pangalan ni Krishna ay hindi naiiba kay Krishna mismo, kaya't ang pangalan ni Krishna ay kasing kapangyarihan ng Panginoong Krishna, walang kaibahan kahit kaunti. Sa kamakatuwid, sino man ay maaring makinabang mula sa banal na pangalan ng Panginoong Sri Krishna kahit sa gitna ng pinakamatitinding panganib. Ang transcendental na pangalan ni Krishna, kahit na mabigkas ng walang malay o dala lamang ng pagkakataon, ay makatutulong upang makalaya ang isang tao mula sa hadlang ng kapanganakan at kamatayan. Haribol.